Malakas sumano ang laban para mapatalsik sa kanyang pwesto si Vice President Sara Duterte dahil sa red flags na natuklasan ng Commission on Audit o COA sa paggamit ng pondo ng Department of Education. Paniwala ng isang kongresista, pwede itong magsilbing supplementary evidence sa kanyang impeachment case. Ang balitang yan tinutukan ni Milky Regunan. Posibleng gamitin ng House Prosecution Team ang red flag ng Commission on Audit na 12.3 billion pesos na pondo ng Department of Education bilang karagdagang ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, ang COA ay nagsagawa ng pag-audit sa DepEd at naglabas ng mga disallowances bilang bahagi ng regular na pagsusuri sa mga gastusin ng ahensya. Pero ayon kay Gutierrez, kapag nakita ng prosecution team na may kaugnayan ito sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo, makapagpapalakas ang panibagong findings ng COA. Pero naniniwala si Gutierrez na sapat na ang maibidensyang hawak ng House Prosecution Team para kumbinsi ng impeachment court ng Senado na hatulan si VP Sara at alisin siya sa pwesto. Possible naman po, as what happens with COA, na may mga findings ng COA that are just in the regular course of business. But if it would be found to be in line with yung mga allegations po natin sa impeachment complaint, then I don't think the prosecution team would have any they will not shy away from making use of such evidence po siguro. Una rito, pinaimbestigahan ni House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative J. Kung Hoon sa House Blue Ribbon Committee ang 12.3 billion pesos na pondo ng DepEd na hindi pa naayos ang financial transaction. Sa 2023 Annual Audit Report ng COA, pinuna ang umunoy pagkabigo ng DepEd na tugunan ang mga notice of suspension, disallowances at charges na umaabot sa kabuang 12.3 billion pesos sa pagtatapos ng panunungkulan ni VP Sara bilang kalihim ng edukasyon. Mula sa 11.4 billion pesos noong 2022, lalo pang lumaki ang halaga na magpapatunay na walang naging malaking pagbabago sa pagsasaayos ng mga financial transaction. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.